Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger broadcast journalist from Albay. Yung mga critics ng ating Pangulo, lalo na po yung mga DDS, pilit na ipinapahid sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa flood control scam na dapat talagang managot. Yan ang narrative nila. Hindi lang si Speaker Martin, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganyan ang logic ninyo, mas maraming pinagawa na problematic, questionable, yung dating Pangulong Digong. Kaya lang si Digong, nakakulong na eh. At sabi nga natin mga kababayan, hindi maglalakas loob ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magpaimbestiga nito kung sangkot siya. Di ba? Yun din ang sinabi ni Yossi Castro kanina sa press briefing. Yan. Sabi ni Yossi Castro, hindi maglalakas loob ang Pangulo na siya mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa, maliban lamang kung mayroong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan nito. May gumagawa na nga po ng kwento. At yung iba nga po, pati yung ICI, lalo na si Magalong, question na po ang credibility ni Magalong. Kala ko ba, believe kayo kay Magalong, kaya nga ginawa ng ating Pangulo bilang special advisor. Ngayon, kini-question ninyo yung credibility na ni Magalong. O di ba? Pinaliwanag na po, hindi man member itong si Magalong ng ICI, special advisor man lang. Ngayon, kung halimbawa, masasangkot si Magalong kasi may kini-question pong project doon sa Baguio City na ang may gawa yung mga diskaya. Adi, kung mapapatunayan na sangkot din yung special advisor, malamang sa malamang tanggalin siya ng ating Pangulo. Di ba? Ganon lang yun. Parang si Bunuan. Nag-resign, tinanggap yung resignation ng ating Pangulo kasi sabit si Bunuan. Di ba? At least yung kanyang pamilya. Kaya directly, hindi pa man siya kasama dito sa nirecommend na kasuhan. Kailangang masubstantiate yung direct link, mga kababayan, based sa mga affidavit. Ganyan talaga po ang proseso ng hustisya. Ito, sabi dito sa report ng Inquirer, Magalong's ICI role examined over Baguio project built by Discayas. Sabi ni Yossi Castro, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-utos na for a review to determine whether Magalong should remain as a special advisor to the super body that is currently investigating anomalous public works projects in the country. Kasi yung papel niya in jeopardy, sabi dito sa balita, over a tennis court project na kinonstruct ng Diskaya-owned St. Gerard Construction Company sa Baguio City. Sabi po ni Yossi Castro, itong kasong ito anya will be referred to the legal team to determine where he may be included or where he should be properly inserted so that the independence of the ICI will not be compromised and there will be no violation of any law. The issue stemmed from the 110 million pesos tennis court project in Baguio City awarded in 2022 to St. Gerard Construction Company, one of 9 firms owned by contractor couple Sara and Pacifico Diskaya. Ito, pakinggan natin yung sinabi po ni Yossi Castro kanina. Okay. Among other matter, sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanomalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard na pag-aari rin po ng mga diskaya. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga. At hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. At opo, nababalita na nga po, medyo kuno-question po
ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. At kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang basa mo doon sa statement ni Yossi Castro na ipapareview yung papel ni Magalong sa legal team. Ako, di ba sinabi ko sa inyo? Si Magalong kasi daldal ng daldal. Nung hindi pa siya kasama dito sa ICI, very vocal siya. Kaya pinagbigyan siya ng ating Pangulo. O sige niya, gusto mo niya na tumulong, appoint kita as advisor. Pero hindi member kasi ayaw niya sa politiko. Di madaling sabi, nandyan na si Magalong. Ngayon, nasasabit din sa iskandalo. O di ba? Lumalabas, si Magalong magsi-self-destruct parang si Sara nang ilagay ng ating Pangulo sa DepEd. Bakit kasi niya, Mr. Maravilla, sa DepEd nilagay si Sara na di ba ang request ni Sara, yung gusto niyang hawakan yung DND, Department of National Defense. Kailangan man ibigay yun sa kanya Barkada niya si Xi Jinping. Diba? Malapit siya sa China. Magko-compromise yung security ng ating bansa. At siguro naalata na ng ating Pangulo ang intensyonan niya nito. Palitan ako. Ikaw maglunsad ng kudeta tulad ng ginagawa nila ngayon, destabilization. Diba? Matik niyan na matatanggal yung ating Pangulo. At siya yung papalit. Awak niya yung military, yung defense. Kaya, hindi binigay sa kanya, pero napakaganda yung posisyon na binigay ng ating Pangulo, DepEd Secretary. Doon siya nag-self-destruct. Si Magalong, malamang yun din ang abutin mga kababayan. Kasi daldal ng daldal, laban sa katiwalian, sa korupsyon. Adi, napansin ng ating Pangulo, sige niya, tulungan mo ako sa paglaban, ilagay kita sa advisor. Hindi member, advisor lang. Ngayon, sabit. Isinasabit doon mga kababayan sa project na gawa ni Diskaya. Nire-review ngayon ng legal team. Kung saan siya daw, sabi ni Yossi Castro, insert. May makahulugan, mga kababayan, yung statement ni Yossi Castro. Pero hintayin na lang natin kung magpapatuloy si Magalong bilang advisor ng ICI. Ituloy natin yung press briefing, mga kababayan ni Yossi Castro. Yusek, clarify ko lang, saan po galing yung 36 billion na ililipat from DPWH to DSWD? Ito from the current budget. Sa 2026, yung supposed to be na Umakilang matitipid, di ba po? Yung matitipid na hindi na isasama dahil nakita na hindi dapat makasama sa DPWH flood control projects, doon na lang po kukunin para po mas maibigay sa nararapat at nangangailangan. Okay. Yusek, ang dami na hong mga lumulutong na pangalan, yung yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo.
Dahil hindi po maglalakas ng loob ang Pangulo na siya Correct. pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na meron siyang maling ginawa. Kung sasabog Maliban sa lamang, sa sinasabi nga mukha natin niya kung yung merong gagawa korupsyon. ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. But how do you respond to statements that if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate. Should he take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, naipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan sa paniniwalang yan po ay gagawin. Pero Correct. 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And Correct. after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Correct. Kaya idon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. Correct. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit sa mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po nagsimula ito. Correct. Ano po yung update doon sa lifestyle check? His order to conduct a lifestyle check, not only on himself but on other executive officials. Most probably po magkakaroon po tayo ng memorandum. Ang hintayin lamang po natin by next week. May we know kung sino-sino po yung at least yung first salvo, yung first batch na mailalabas dito sa memorandum? Hintayin na lamang po muna natin sa ahensya na kanyang pag-uutusan. I'm sorry, last follow-up question. Doon lang po kay Mayor Magalong earlier, sabi niyo lang po, kung may conflict of interest, pinaaral sa legal team kung saan siya nararapat, doon siya isasama para hindi na po magkaroon ng violation. Where else could he be placed within the ICI if not as special advisor? Yan po ang aaralin ng legal team. At muli, ayaw po kasing ilagay ng Pangulo sa kompromiso ang independence ng ICI. Kasi kung naku-question po ang kanyang impartiality, ayaw pong ilagay ng Pangulo ang ICI sa ganitong klaseng mga issues. Sunod.